at makulong talaga muna sa Pilipinas. Kalokohan lang yung mental issue na yan. Kalokohan yan. Update dito sa vlogger, no? Na American Russian vlogger na nambastos ng mga kababayan nating Pilipino. No? Hindi lang sa BGC, may iba pang lugar at may content na ako niyan. So, balikan nyo na lang po yung iba kong content with regards dito sa Kulokoy na to. No? And ang update sa kanya ngayon, katulad yung nababasa ninyo, ultimong bansa niya ayaw nang tanggapin. Isa siyang Russian-American. So, yung Russia mismo ayaw na siyang tanggapin kasi nga sa gawa niya, ganyan mga content niya na yan. At green card holder din siya ng US na ayaw na rin siyang tanggapin. No, bukod po doon sa ayaw siyang tanggapin ng mga bansang yan, talagang gustong sentence muna siya ng kanyang kasalanan dito sa Pilipinas. At doon sa mga hindi nakakaalam, ito kasing si Vitaly is marami katarantaduhang ginawa dito sa mga kababayan nating Pilipino. Dito pa mismo sa Pilipinas. Kung paano niya binastos, kung paano niya niloko, no, pinaglaruan yung mga kapwa nating Pilipino na mayroon pa siyang isang matandang nasagasaan sa paa dahil ginamit niya yung tricycle din ng kapwa natin Pilipino, maybe for a certain amount. Okay? So, we don't know. So, meron po akong content niyan na kung saan pinakita ko doon yung iba pang mga lugar na kung saan siya ay nanarantado ng ating mga kapwa Pilipino. Hindi lang po sa BGC. So, ngayon, ang update sa kanya, sesentensyahan talaga siya na makulong. Kasi kung sumulat siya kay DILG Secretary John Vic Rimulya na humihingi ng tulong na i-drop na yung kaso against sa kanya kasi nagkakaroon na siya ng mental problem. Nasisiraan na ng ulo. Sana matuluyan. Okay? And because of this, hindi pumayag. No? Mayagi na lang, naging firm talaga itong si John Vic sa kanyang paninindigan na sentensyahan muna siya. No? Pagdusahan niya muna. Kasi doon sa mga bansang ginawa niya, hindi lang naman sa Pilipinas niya nagawa yan. Sa ibang bansa, mga binisita niya, ganyan din yung style niya. Kaya lang, dinideport lang siya, then wala na, tapos na. Okay, hindi na siya maaaring pabalikin. Pero dito, sa case niya, ginawa niya dito sa Pilipinas, gusto talaga ni John Vic, and ako, isa na rin ako sa gusto ko, na siya ay mag-serve muna ng sentence niya dito sa Pilipinas. Makulong siya, no? Sa kulungan, kahit saang kulungan dito sa Pilipinas para maranasan niya yung hirap ng katarantaduhang ginawa niya. And 2 months pa lang siya nakakulong, ayan na, may mental issue na siya. So, kaya humihingi siya ng tulong kay John Vic na i-drop na yung kaso niya. Patawarin na siya sa mga katarantaduhan niya, which is no. Hindi pwedeng mangyari yan. Okay lang yan, no? Mas kumbaga, maintindihan mo pa kung sa bansa nila niya ginawa yan sa mga kapwa natin Pilipino, no? Okay? No choice tayo dahil nandun tayo. Although may batas din na magpoprotekta. Okay? But we don't know how the rules works in other country, lalo na kung citizen nila yung nasa lugar na yon. Pero yung dito mo gawin sa bansa mismo, nung pinuntahan mong country, kalokohan na yan. Diba? Harap-harap ang pambabastos na yan. So tama lang na siya ay may sentensyahan muna. Ang malaking tanong dito, after niya maserve halimbawa, yung sentence niya, paano siya ngayon? sa pauuwiin. Diba? Kasi yung ultimong bansa niya, ayaw na sa kanya. Ayos siyang pabalikin. And ang US, green card holder lang siya. So by rights, sa Russia siya ipapadala. So titingnan natin yung mga pangyayari sa mga susunod na kwento nito. At ipaparinig ko na lang po sa inyo yung ilan, no, sa mga naging usapan at yung naging pahayag nitong si John Vic Rimulya patungkol dito kay Vitaly at sa kaso niya na unjust vexation sa ating mga kapwa Pilipino na may sentensyang 6 to 1 year or more than a year, no, pag siya ay napatunayan, at malaking probability na mapapatunayan na siya ay may katarantaduhang ginawa at makukulong talaga siya sa kulungan ng Pilipinas.
Wala nang matakbuhan at mukhang wala na ring uuwi ang bansa si Vitaly Dorovitsky, ang banyagang vlogger na naging kontrobersyal matapos nambastos at mangharas ng ilang Pilipino sa Bonifacio Global City Taguig noong Abril sa panayam kay Interior Secretary John Vic Remulla. Yung nakita niyo mga video na pinapakita dito ng reporter, isa Taguig lang yan. No? Doon po sa content ko, makikita niyo po yung iba pa ng lugar na ginawa niya ng mga kalokohan din. Sabi nitong hindi na tinatanggap si Vitaly ng mismong pamahalaan ng Russia. Wala ring kumpirmasyon mula sa Estados Unidos kung saan siya ay green card holder, kung siya ay tatanggaping pabalik. Napag-alamang sumulat si Vitaly sa DILG upang humiling ng tulong at pakiusap na ipagsawalang bahala na lamang ang mga kasong isinampalaban sa kanya dahil umano sa kanyang kondisyon sa pag-iisip. Nagkaroon siya ng problema sa pag-iisip dahil sa hindi niya nakinaya yung kulungan ng Pilipinas. 2 buwan pa lang yan. Di ba? Paano kung i-serve niya yung 1 year? Baka talagang masiraan ang ulo ko. No? Ngayon actually, maaaring palabas ng abogado nila yan. No? Sabihin mo na lang na medyo may problema ka sa utak mo ngayon dahil hindi mo kaya dito yung stress. May mga nag-a-advise na mga, kasi may abogado siya. So most likely, baka yan yung naging advice sa kanya. No? Mental issue na. Para nga naman malaking grounds na siya ay palabasin. Diba? Ay stress, de-depress, siguro mga ganon yung mga nangyayari sa kanya. Kaya nanghihingi na lang siya ng sorry, i-drop na yung kaso. Which is kalokohan yan, no? Hindi yan yung tipong taong masisiraan kagad ng ulo sa ginagawa niyang pagtatarantado sa mga bansa pinupuntahan niya. Napakalakas ng loob niya. Diba? Tapos ngayon, nakulong ka lang. Nag-iba na yung ihip ng utak mo. Kalokohan yan. So mga palusot lang yan. Sana wag maniwala si John B. Gihit ni Sekretary Remulla, hindi siya papayagang makauwi hanggat hindi na Dapat lang. pagbabayaran ang kasalanang ginawa sa Pilipinas. Naharap si Vitaly sa 3 magkakahiwalay na kaso ng unjust fixation kung saan ang bawat isa ay may kaukulang parusang pagkakakulong mula 3 buwan hanggang 1 taon. Siguro yung 3 counts na yun, baka sa BGC lang yun. No? I'm not too sure. Kasi mayroon sa Palawan, okay, Boracay ata, no? And isang lugar, I don't know which part of the Philippines yun, na umakyat siya sa ibabaw ng jeep, tapos nag-ala Spider-Man, na tumigil talaga yung jeep, na may mga pasahero, may mga pasahero. And sana idamay nga dapat dito yung umalalay sa kanyang nagbibideo at yung isang lalaki. Panoorin niyo po yung content ko na yun. Makikita niyo yun yung sinasabi kong lalaki na parang umaala-alalay pa dito kay Vitaly. Nakatakdang dinggin ang mga kaso sa susunod na linggo kung saan haharap siya sa korte upang sagutin ang mga reklamo laban sa kanya. Kapag napatunayang guilty, posible siyang makulong ng hanggang 18 buwan sa piitang itatalaga ng korte. Ang nangyari kay Vitaly ay isang malinaw na babala. May kapalit ang anumang uri ng pambabastos sa kapwa, lalo na sa sariling bayan ng mga biktima. Diba? So tama lang. No? Sana ma-serve yung 18 months. So 1.5 years. No? Sana mabigay sa kanyang full sentence na yun. Para maging babala na rin ito dun sa iba pang mga foreigner, no, na pupunta sa guest country nila. No? Para hindi nila ulitin yung ginawang ito ni Vitaly. Actually, wala naman masyadong gumagawa. Marami ng vloggers na pumupunta rito sa Pilipinas ng mga foreigner. No? Kasi alam nila na malakas ang hatak ng mga foreign vloggers sa mga Pilipino. And I think this is the only one na gumawa ng ganitong kalokohan. May iba pa mga vloggers na nagpa-convert na into a Filipino. Diba? At maraming mga vloggers na may mga shotang mga Pilipino. May mga nobyang Pilipino na hindi naman gumagawa ng ganitong kalokohan at ine-explore nila yung Pilipinas na kumbaga kung magbigay man sila ng feedback, no, negative feedback, ine-explain nilang magiging, and they are not doing this kind of things na ginagawa nitong si Vitaly na to. Nakakaiba talaga, kaya dapat lang naman siya masentensyahan at makulong talaga muna sa Pilipinas. Kalokohan lang yung mental issue na yan, kalokohan yan, no. Hindi ako naniniwala dyan. And I hope talagang makulong siya. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo sa content ko na to. And update lang po ito.
dito kay Vitali na hindi siya tatanggapin ng sarili niyang bansa mismo kung siya man ay gustong pauwiin. So better serve, no? Yung sentensya muna sa Pilipinas habang kinakausap ng Pilipinas yung Russia para pabalikin ka. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.